Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit hindi ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kayo po'y makakaupo na muna muli. Magandang umaga po sa inyong lahat, and I'm so happy mga kapatid to worship the Lord together with the people of God. And today is a good day mga kapatid to hear about a message of something that is a trap, no? Danger. Kaya sabi mga kapatid na pamagat, mag-ingat. Ito'y babala, warning, dahil kumunoy. Don't you know that a quicksand is a deadly natural trap? Di ba natin alam mga kapatid, pag pinag-usapan ng kumunoy, ito po ay isang natural at nabitag o silo na dapat iwasan. Dahil mga kapatid, mga kaibigan, it is a loose, wet sand that yields easily and sucks in anything resting or falling in it. Pagka ikaw ay sa lahat ng lugar ay masumpungan mo ang iyong sarili na mahulog, mga kapatid, sa isang kumunoy, ikaw ay hihigupin nito. At ang kumunoy na to, mga kapatid, anything that rests on it, it will yield. At ikaw ay lulubog, mga kapatid, na natural, na wala ka ng laban. Kung hindi, lalo ka pang kikilos at gagalaw, lalo ka pang lulubog. So mga kapatid, it can also mean a bad or dangerous situation from which it is difficult and hard to escape from. So pwede pong kumunoy na aktwal na malambot na lupa na akala mo matigas na pwedeng apakan, ngunit akala mo lang yon. Pag apak mo ron, lulubog ka na wala kang kakontrol-kontrol at kailangan mo ng saklolo para makalabas dun sa bitag at silo na yon na iyong napasukan. O dili kaya, ang sabi rito, it can also mean a bad and dangerous situation from which it is difficult and hard to escape from. Palakpakan po natin muna ang ating Panginoon. Kumunoy sa Tagalog. Very similar to a trap, silo o bitag. How to avoid it before heading out. Alam nyo mga kapatid, sa tao na papunta sa bundok at papunta sa gusto niyang puntahan for adventure's sake, siya po ay pupunta mga kapatid sa lugar na yon para puntahan ang magandang tanawin, lugar na gusto niyang puntahan in a long time. Firstly, it is proper to research the terrain. Bago ka pupunta mga kapatid sa pupuntahan mo at alam mo na marami po dyan na mga kumunoy na pwedeng nagkalat sa lugar na yan. Nakita ko mga kapatid sa aking pag-aaral in Asia, yung mga bulumundukin ng Indonesia, Malaysia, at even in the Philippines, ay meron po tayong mga ganitong uri ng lupa na parang mamasama-sa, akala mo pwedeng apakan, pero pag ito'y inapakan mo, ito'y may malakumunoy na kalagayan. Kaya pwede ka matrap doon. Pwede po yan matunghayan sa Mount Mayon, na kung saan ito po ay pumutok at meron po sa gilid ng kanyang paanan ng bundok, mga kapatid, ay bat-bat po, ang dami pong kumunoy doon. Sinabi rin po sa aking pagsisiyasat na yung Chocolate Hills sa bandang Visayas ay nagkakaroon din po ng ganitong mga kalagayan. Nakala mo ay lupa, mamasama-sa, parang pwedeng apakan, pero pag inapakan mo, trap ka na at lulubog ka na hindi mo mapapansin. Lalo ka magkumilos, lalo ka pang lulubog. So ano po ang dapat gawin kung ikay tatahak sa lugar na parang may ganitong kalagayan? Familiarize yourself with the area. Bago ka pumunta ron, alamin mo, saan kaya rito sa lugar na itong aking pupuntahan may ganitong panganib? At kung may ganitong panganib, iiwasan ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Familiarize with area, avoid soggy and
soft ground. Kung babiyahe ka man, gusto mo mag-enjoy at adventurer ka, di ba? Maghanda ka, magsuot ka ng mga waterproof boots para hindi ka basta-basta lulubog, no? Sa putikan. Yung putik, at least, di ba? Malambot, pero nakakatindig ka. Pero sa Kumunoy, akala mo, solid ground. Makakatayo ka man lang, pero hindi pala. Alam nyo mga kapatid, pag kayo naglalakad sa ganitong karaming Kumunoy sa paligid, stay at marked trails. Manatili ka dun sa alam mo nang ito yung tamang daanan. Makikita mo naman kahit sa bundok, alam mo na ito'y dinadaanan ng tao. At huwag kang gagawa ng hakbang palayo dun sa alam mong tamang daanan. Pangalawa mga kapatid is watch for warning signs. Kadalasan mga kapatid, pag meron pong, sana po, wag naman po, no? Pag meron pong nawawala, namamatay, nalulunod, yung mga taga ron, naglalagay na sila ng babala. At sinasabi nila, huwag kayong lalapit dito. Baka kayo mapahamak. Meron silang nilalagay ng karatula. Panganib. Babala. May Kumunoy dito. Hindi ito paliguan. Kasi mga kapatid, yung iba, ang nakumunoy, para siyang pwedeng paliguan. Yung tubig niya malinaw. Yung pala, pagka ikaw ay lumangoy dun, hindi mo alam, para kang hinihigop. Kumunoy pala, hindi paliguan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Woo! Be cautious near water sources. Pag alam mo, malapit sa ilog, malapit sa katawan ng tubig, mga kapatid, nandiyan dyan kadalasan mayroon yung mga nakatago na mga putik pero malambot at pwede ka masilo. Paano? Sa ating pinag-uusapan, prevention, mag-ingat nga. Pero sakasakali, masamalungkot na pagkakataon, nalugmok ka dyan, naligaw ka, aksidente, huwag ka raw kumilos. Huwag ka raw kumilos kapag ka ikaw ay napapunta sa Kumunoy. Hindi naman po wala ng pag-asa, pero nababawasan ang pag-asa mo habang ikaw'y lumulubog. Remain calm. Manatili kang kalmado dahil pagka ikaw naroon at natakot ka na, ayan. Alam nyo mga kapatid, marami pong namamatay sa yung takot ba? Meron po akong kasama sa kolehiyo. Siya po ay kasama sa varsity namin sa baseball. Matipunong lalaki. Pero hindi po sila nakatakas sa isang riptide na nangyari mga kapatid sa Aurora. Ang riptide mga kapatid, hindi naman po ito Kumunoy, pero ito'y isang phenomenon na nangyayari sa dagat na hinihigop ng dagat yung alon at bigla namang ihahampas ng ganun. Kaya kahit na yung tao, atleta, alam nyo, malungkot na pangyayari, namatay po yung aking kaklase na yon. Na gusto niya kasing iligtas yung kanyang special na anak. Naligtas niya naman to, pero nung aktong gusto niyang iligtas sa gitna ng problemang riptide sa dagat, iligtas yung kanyang may bahay, pareho po silang namatay, mga kapatid. So hindi po biro, mga kapatid, ang kalikasan. Kaya mga kapatid, sinasabi natin dito ay kailangan po ang pagiging kalma. Kasi marahil nagpanik na po siya. Iniisip niya, paano ko ililigtas ng sabayan ito? Natural, una yung aking special para maligtas yung aking anak na to. Susunod ko na yung asawa ko. Pero sa sobrang bilis ng pangyayari, marahil siya nagpanik na po. At pag nagpapanik, ikaw ay mag-struggle. At pagka ikaw ay nag-struggle at ikaw ay kikilos, lalo ka pa palang mapapahamak. Struggling which will worsen the situation. In fact, sabi po ng mga eksperto, stop moving to prevent sinking further. Hindi po natin pinag-usapan na masumpungan mo sarili mo sa Kumunoy. Pero sakasakaling maligaw ka at aksidente ka, nakita mo sarili mo dyan, huwag kang kumilos.
Kasi sa pagkilos mo, bumibilis yung paglubog. Oh, mga kapatid, call for help. Wala nang oras magpa-selfie dyan. Ganito pala, picturean nga natin. Ilagay ko nga dito sa sa SOCMED ko. Well, may oras ka pa dyan. Humiyaw ka na at humingi ka na saklolo. Saklolohan mo ko! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nalagay ka sa ganyang kalagayan. Magsusuklay ka pa ba? Magre-retouch ka ba ng mukha mo? Mamamatay ka na Humingi ka ng saklolo. Nadali, ayusin ko muna yung kwelyo ko, ayusin ko muna yung ganito. Wala ka ng oras dyan. Ang problema, bago tayo tumuloy sa ating pinag-usapan, nakakalungkot kung ikaw lang ang mag-isa na nahulog ka pa sa kumunoy. Dahil kahit malakas ang boses mo, mauubos ang boses mo sa kakahiyaw, pero walang tutulong sa iyo. Kaya kailangan, mga kapatid, mamaya nyo malalaman ano ang dapat gawin pagka bumiyahe. Huwag kang bumiyahe na mag-isa. Para man lang pagka nagkaroon ka ng problema, pag humiyaw ka saklolo, may sasaklolo sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mahina ang palakpak. I-apply natin, mga kapatid, ngayon ang quicksand principle na ating narinig in maintaining godly marriage. Gamitin natin itong leksyon na natutunan natin at ikumpara natin at i-apply natin sa pagmimintina ng ating pamilya, ng ating buhay may asawa. How can we maintain a godly marriage applying what we just heard regarding quicksand? Kailangan, mga kapatid, recognize the terrain. Kailangan ikaw na nag-asawa, mayroong pamilya, understand potential danger in your marriage. Hindi po lahat ng pag-aasawa, mga kapatid, yung expectation mo na wala nung ikay nabubuhay ng single, akala mo pag nag-asawa ka, dun mo masusumpungan lahat, mabibigo ka. Hindi po. Makikita lahat ng iyong panaginip dahil single ka pero nakapag-asawa ka, makukuha mo na lahat doon kasi nag-asawa ka. Hindi po. Wrong, false news po yun. Baka mabigo ka. Nag-asawa ko pero ganito pala nangyari. False impression. False expectation. Ang problema, pag ikay kinasal, sakal ka na. Hindi ka pwede magpapakasal ka pa sa iba kapag ayaw mo na itong pinakasalan mo. Church, I tell you, pinag-uusapan natin yung kasal na. Pero kasama rin dito yung magpapakasal pa lang. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Recognize the terrain. Alamin mo muna yung magiging buhay mo kung ikay mag-aasawa. Plano. Hindi yung parang, hindi sinasabi ng buong bayan pakasalan ko na Kaya, ayun, nagpakasal ako. Ganun ba yun? Hindi. Kailangan planuhin mo. Tama ba? Ito na ba yung tamang tao? Tapos kung ikay meron ng pamilya, bantayan mo ang communication breakdowns. Dati, yung mag-asawang bago, di ba? Parang hindi mo papagkalayo, Pupunta lang sa CR, di ba? Pero nung nag-asawa na, kita mo, asan yung asawa mo? Ewan ko sa kanya. Lumalayo ba? Kailangan bantayan mo. Maintain your godly relationship. Kasi hindi lang between the husband and the wife. Kasama rin yung ating mga anak. At mamaya sa ating pong Sunday school, ay akin pong ilalahad sa inyo yung seasons of parenting. Mamaya po yun. So palakpak muna sa ating Panginoon. Recognize the terrain. Nandiyan dyan yung financial stress. Sa panahon ngayon, mga kapatid, ang tumataas lahat
ang mahal ng kamatis, tapos yung iba mga kapatid, nagpupunta pa sa kung saan para lang makamura, nagmamahal, tapos yung kita, konti, ang gastos malaki. Pinagpaplanuhan po yan. Hindi yung kunwari may budget ka, pumasok yung isang okasyon, inubos mo lahat. Ay, pambihira, anong klase yan? Wala na bang bukas? No? Kailangan ng budgeting. Kayo na mag-aasawa pa lang, dapat nag-iipon kayo. Praise God, hindi puro gastos. May papasok naman eh. Kasabay ng pagpasok ng income mo, meron pa rin papasok na, babayad ka ng upa. Walang katapusan eh. Kailangan ng savings. Sabihin mo sa iyong katabi, mag-impok. Proverbs 14:16. The wise are cautious and avoid danger. Ayan. Fools plunge ahead with reckless confidence. Ano raw? Yung matatalino, maingat, lumalayo, mga kapatid, sa bitag at sa panganib. Panganib pa lang, lumalayo. Lumalayo na. Paano kung bitag pa? Yan ang matalino. Yan ang merong intelligence galing sa Panginoon. Yung mangmang, not to say they are not hearing good counsel, they still plunge ahead with reckless confidence. Hindi nag-iingat. Kumpiyansado pa gawin yung gustong gawin. Kaya napapahamak. Pangalawa, stay on solid ground. Pagka ikaw bumabiyahe sa buhay ng pag-aasawa at plano mag-asawa o manliligaw ka pa lang, paalala nga pa, buti wala ako nakitang masyadong young people dito. O hindi po bawal yung magka-crush. Natural po. Kagwapo. Sinong di magkaka-crush dito? Kagwapong lalaki. We love beauty. Pero kung di pa panahon, wag kang magpumilit. Nag-aaral ka pa lang eh. Di ba? Naku, si pastor parang magulang ko. Hindi nyo ba ako magulang sa spiritual? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mag-aaral ka muna. Yung ang tanong ng HR anong natapos mo? Ay, undergrad pa ako, hindi pa ako tapos eh. Gusto mo na trabaho? Sige. Doon sa mababang posisyon. Kasi ang kompetisyon doon sa dapat nakapag-aral ka at nakapagtapos eh. Kaya yung choice mo, bumababa kasi hindi ka nagtapos. Inuuna mo kasi yung hindi mo dapat unahin. Amen. Ano raw dapat natin unahin? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Oh, thank you, Lord. Stay on solid ground. Establish a strong foundation of trust, respect, and open communication. Para ang mag-asawa manatiling masaya, nagmamahalan, tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Communication is very important. Trust is very important. Kaya kung tayo namang lalaki, pinagkatiwalaan tayo ng ating mga asawa, huwag nating sisirain yung tiwala na yun. Pinag-usapan natin yung mag-asawa. Yung kasal, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Church, I tell you, why? Why open communication? Why respect? Why trust? To avoid slipping into hazardous territory. Subukan mo, hindi mo nakausapin si Mrs. Subukan mo mga kapatid, gumawa ka ng mga hindi maganda. Lumalayo kayo sa isa't isa. At yan ay mapanganib na kalagayan. Baka lumubog ka dyan sa ginagawa mong yan. Huwag mong gawin. Ang sabi ng ating tema, adding to the faith. What? Goodness. Kumbaga, yung faith na binigay ng Lord sa ating kumpleto, pero ano itong goodness na to? Kasama pa pala para yung faith lalo pang gumanda at maging kumpleto. Amen? Paano magiging maganda at mabuti
kung walang pag-ibig. So, importante ang pag-ibig. Love is very important. And if you love someone, there is trust, there is respect, and there is, ang sabi rito, open communication. Psalm 119:42 says that God's word, God's word is true, God's word demands what is right, and God's word provide what is good. Praise the name of the Lord. Pagka ang salita ng Diyos ay sumasa atin, we are on solid ground. Kasi pagka ang buhay mo, alam mo na yan ang solid ground, lumalayo ka pa ron, ay humanda ka sa tinatawag na pagkabigo. Humanda ka sa maraming problemang haharapin mo, na halos wala ang Diyos doon. Kasi instead na ikaw ay yumakap at sumunod sa Lord, na siya nga ang katotohanan, at umaasa siya, mga kapatid, na tayo'y gagawa ng tama, dahil siya ay nagbigay ng mabuting ehemplo sa atin, at siya rin ang magpo-provide na what is good, alam na natin ang sikreto, paano tayo magtatagumpay. Whether you are married, or you're planning to be married, or you're just starting to look for that someone in life as you are a single person. Sabi po rito, mga kapatid, God's words are true. Ang salita ng Diyos ay totoo at hindi masisira ang Diyos sa kanyang salita. It can be trusted. Solid ground. Hindi siya yung parang kumunoy na now you see it, now you don't. No? Ang salita ng Diyos, maasahan. Totoo. Pangalawa, sabi po rito, God's word demand what is right. Kailangan, kung kilala natin ng Diyos, dapat gawin daw natin ang dapat natin gawin. Dahil ito, ang tumpak. Tama? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Gawin natin yung tama dahil tinuro niya sa atin at since tama yung sinabi niya, dapat natin sundin. Ikatatlo, maganda to. The words of God provides what is good. Oh, gusto mo ng mabuti, kabutihan? Manatili sa Panginoon. Kasi sa Kanya nanggagaling. Verse 1 to 2, way to happiness. Gusto mo maging masaya? Yung tunay na masaya? Kay God. Siya ang nagbibigay ng kaligayahan. Verse 6, siya ang nagbibigay ng dito, He gives us to avoid shame. Inilalayo ka sa kahihiyan. Wow. Verse 6. Verse 9, way to safety. Gusto mo manatili kang ligtas? Malayo ka sa panganib? Sa salita ng Diyos. Solid ground yan. Everybody say solid ground. Verse 24, way to good counsel. Mabubuting payo. Alam nyo, mga kapatid, paalala ko sa inyong mga young people, huwag po kayo papasok sa isang love relationship. Now, you listen good. Huwag kayong papasok sa isang love relationship na kayo'y naging pipi, bingi at bulag na. Narinig nyo ko? Pastor, may ganyan ba? Yes. Hindi mo pa nasasala yung magiging asawa mo o magiging mahal mo sa buhay. Pipi ka na. Anong ibig sabihin pipi? Kahit mali, hindi ka makasalita. Ang palagi mong dinada, hindi, love ko na eh. Hindi lang yun. Ang daming red flags. Pero bulag na. Hindi, love ko talaga siya eh. Ganon. Pipi na, bulag na, bingi pa. Ano yung bingi? Anak, ganito gawin mo. Hindi, matanda na ako. Marunong na ako. Oo nga, marunong ka na, pero kaya mo na ba? Responsible ka ba? Oo, may trabaho na nga ako eh. Magkano kita mo? 15,000. Magkano gastos mo? 25,000. Meron na namang kakausapin si Bombay niyan. Kaya ikaw na, madadagdag na naman doon sa mga tao na puro utang. Nagtatrabaho ka ng February,
Talagang para sa pamilya ko. Hindi ka pa handa. Pumasok ka sa ganyang kalagayan. Pagdating ng March, yung kikitain mo mga kapatid, pambayad lang sa utang mo noong February. May papasok ang kita sa March kung may trabaho ka pa. Ang dami mong dahilan din. Sakit ng katawan ko, nagbantay ako ng baby ko, ganito ganyan. Nag-aaral pa nga ako. O ganito ganyan, ang dami ko pang dahilan. Alam nyo, may mga buhay talaga na magiging example para wag gayahin. Kaya yung example na pangit na yon naging maganda. Nakatulong sa iba na wag magkamali tulad nung mapangit na example na yon. Tama ba? Life lessons. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po nung iba, learning lessons from other people's mistake. Di ba? Ganun tayo eh. Yung pagkakamali ng iba, nakita natin, natuto tayo ng leksyon. Ang aking pakiwari at panalangin sa Lord. Yung taong nagkamali, sana siya mismo natuto na ng leksyon. Kasi yung ibang tao natuto sa leksyon ng buhay niya eh. Siya pa mismo yung nagkaroon ng ganong problema, di matututo. Sana matuto siyang una. Amen. Praise God. Nasaan na ba tayo? Stay on solid ground. Manatili ka sa solid ground. Verse 43, ang word ng Lord raw gives strength. Ayun, lalakas ka. Kaya pagka ikaw nakadikit sa Lord, kahit na nagkamali ka, at nakadikit ka kay Lord, lalakas ka. Tutulungan ka niya. Verse 98, 100, and 130, wisdom, katinlinuhan, karunungan. Palakpakan po natin ang ating. Ang daming good things, oh. Kaligtasan, payo. Pero yun nga, babalik tayo doon. Hindi ka pa naman established, bingi ka na. Hindi, mahal ko na to eh. Hindi na ako makikinig ng mga maganda pa sa yung payo niya. Ang ganda-ganda, binabayaran nga yung payo na yan eh. Sa'yo libre, binibigay. Bingi ka na. Ang dahilan mo, mahal mo siya. Ay, wag. Wag. Ang sabi nga mga kapatid ng payo ng isang marriage counselor, bago ka mabingi, mabulag at maging pipi, yung nasala mo na. Yung partner mo. Na siya na talaga. Tanggap na ng pamilya, walang red flags, pareho kayong mananampalataya. Check, puro check. O pwede na. Kaya lang, hindi mo pa nga siya sigurado, ang dami pang mga X, ang dami pang mga red flag. Bingi ka na. Ayaw mo nang mapayuhan. Ay, nako. Kumunoy na kumunoy po yan. Kumunoy, mga kapatid. Huwag kang mangarap magpunta sa kumunoy. Iwasan mo yan. Kasi pagka nariyan, ang hirap mo nang matanggal dyan. Ang hirap. Oh yes, matatanggal ka. Himala. Wala po sa leksyon natin yung mapunta ka ron. Ang leksyon natin, umiwas ka sa kumunoy. Kilala nyo itong taong ito? Baka kilala nyo. Kayo na magaling sa SOCMED. Nagsimula yung kanilang relasyon Abril 9, 2024. Galing sa ibang bansa. Pumunta rito. Gwapo yung lalaki. Tapos, hindi naman sila agad-agad kinasal. So, nandito, okay. Parang dahil ibang bansa ang taong ito, linigawan yung Pinay. Yung Pinay naman parang, meron bang kasabihan, alam nyo ba AFAM? AFAM? Ewan ko kung ano, but anyway, that's not important. Basta nakita ng babae, parang gwapo yung lalaki, para namang merong hanap buhay. Okay, nag-relationship sila mga kapatid, nag-on hanggang July 29, 2024. That is 3 months. Nagpakasal sila rito. Kinasal sila.
So hindi naman biglaan. It's not a whirlwind romance, no? Na parang nakita nga lang ngayon, bukas kinasal. Hindi po ganun. I mean, from April 9 up to July 29, nag-on muna sila, tapos yun, nagkasal. Tapos, umuwi yung lalaki dun sa kanyang bansa, ang bansa niya, Slovenia, December 22. Before December 22, umuwi na yung lalaki. Pinapunta niya yung asawa niyang babae sa Slovenia, December 22, 2024. Are you still listening? Then we find out in the newspaper that it says, Filipina wife killed 7 days after arriving in Slovenia. Ang pumatay sa kanya, yung mahal niyang asawa. At na-discover, mga kapatid, bakit gagawin ng isang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa itong kahindik-hindik at karumal-dumal na gawain? Meron na palang mental illness, health, si lalaki. Pinag-uusapan natin, mga kapatid, huwag ka malubog. Dito sa nangyari dito, hindi lang lubog. Living. Narinig niyo ako? Hindi lang lumubog yung relasyon nila. Nalibing pa. Kaya yung mga magulang, pighati, hindi biro eh. No? Hindi biro. Akala mo siya na. Yung pala siya yung kukuha ng buhay niya. Hindi lang lumubog. Nalibing pa. Watch for warning signs, mga kapatid. Be aware of subtle changes in your partner's behavior, mood, and words that may indicate underlying issues. Be alert, sabi ng Bible, on a sober mind or a serious mind that your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. 1 Peter 5, verse 8. You don't recklessly venture to an area that is dangerous, right? Kung alam mo na may mga warning signs na huwag kang pupunta rito, pupunta ka pa rin ba? May mga ganun tao minsan. Sinabihan mo, huwag mong gawin yan. Yung pa yung pinipilit gawin. Para ano pa yung babala? Kasi yun yung mga sinasabi ng mga barkada eh. Mamaya nyo malalaman. Hindi lahat ng barkada makakabuti sa inyo. Meron kasing bad company, merong good company. And clap of praise to the Lord once again. Watch out for warning signs. Sa pag-iingat, napalubog ka pa rin, avoid sinking further. Kung ikaw naligaw, nagkamali, tao lang, nagkamali, sige. At ikaw ay napansin mo, napunta ka dyan sa alanganing kalagayan, habang simula ka palang lumubog, gumawa ka na ng paraan. Huwag mong hantayin nandito na yung pumunoy o nandito na. O baka nandito na, tsaka mo ma-realize nagkamali ka. Habang palubog ka pa lang. Pastor, ako nga, single pa rin nga ako eh. Di nyo ba alam? Merong inilaan ng Diyos sa'yo. Kung hindi po pa siya nakikita, gawin nyo itong sinabi ng Bible. Bible po ito. Ask. Ask. A-S-K. Ask. Ano yun? Ask and it shall be given. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Huwag kang matakot. Hindi ka mawawala sa kalendaryo. May Diyos, nakikita ang puso mo. Ilalagay ka niya sa tamang tao. Hindi mo pwedeng isiksik yung sarili mo. Hindi. Ang Diyos ang gagawa para sa tama mong magiging asawa. Oh, hallelujah, praise God.
Pastor, lumang-luma ka na talaga. Parang antik yung pangangaral mo. Bago na ngayon. Yung live-in, tanggap na nga yan eh. May swinging pa nga eh. Alam mo yung swinging? Nagsawa ka na sa asawa mo, mag-swing ka. Palitan mo, hanapin mo yung asawa ng kaibigan mo. Okay naman, kumari naman, okay. Kayo naman mag-asawa. O pagka nagkasawaan na. Alam mo, hindi lang sa mayaman sa pati sa mahirap, dun sa may amin. Sabi ko, bakit bago na naman yung kasama mong babae? Yun na yung bago niyang asawa. Brad, ano yan wala namang hanap buhay Sila rin nagswiswinging. Oh, grabe. Pasama ng mundo. Kaya pagulo naman ang pagulo. Kasi lalong lumalayo dun sa ginawang pattern ng Panginoon. Gusto mo mag-live-in ka? Gusto mo maging asawa mo ang isang di naman mananampalataya? Problemang malaki, kumunoy. Huwag mo nang pasukin. Avoid the danger. Sumunod ka kay Lord para maging masaya ka sa iyong buhay. Sabi nga mga kapatid, hallelujah, avoid sinking further. When conflict arise, sa mga mag-asawa, take a step back. Alam niyo mga kapatid, ang sikreto namin ni Sister Lan, pagka kunwari minsan may discussion kami, parang yung volume lumalakas na. Naririnig naman namin yung usapan, lumalakas yung volume. Isa sa amin, yung volume binababaan na namin. Kaya lang sa iba ganito, ako lalaki, mas malakas boses ko. Ako naman babae. Yung kapitbahay, ano na naman nangyari dyan sa kapitbahay natin? Nag-aaway na naman sila. Pag Christian, mga kapatid, makinig po kayo. Isa po sa ating witness, hindi yung maniwala kayo sa gospel, hindi lang po yun. Yung pag-share ng gospel, ganun. Yung estado ng relasyon mo sa asawa mo. It is a example of the gospel. How Jesus treats the church is how the husband treats the wife. Ito, malalim-lalim ng konti. Pag nakita ng kapitbahayan, tingnan mo itong si kumpare, iba yung pamilya nila. Nabibless ako. Hindi sila nag-aaway na kala mo, hindi sila mag-asawa. Nagbabanggaan rin, yes, pero meron silang order ba na kahit may problema, they still stick with each other. Nabibless yung mga nanonood, yung mga miron. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mahina ang palakpak. Before reacting, avoid escalating issue and saying something hurtful. Kayo ba, meron kayong girlfriend, boyfriend sa oras na ito? Di pa kayo mag-asawa pero yung awayan nyo talagang ganap. Grabe. Kulang na lang talaga mag-anuhan. Violente talaga. Hindi pa kayo mag-asawa. That's a red flag. Paano kung nag-asawa na kayo? Anak ko. Para ka ng tuta, mga kapatid, na merong na. Kasi nga sabi ko, pag kinasal, parang sakal na. Ibig sabihin, sa ibang bansa, meron pong divorce. Dito, separation lang. Ang mahal-mahal, dadaan pa sa Solicitor General. Ewan ko lang kung dadaan pa, pero mahal, gagastos ka. Dito pa nga lang sa, di ba? Sa budget, pang araw-araw, nahirapan ka. Doon pa sa separation. Iwas sa kumunoy. Iwas sa bitag. Iwas sa silo. Pag tama yung asawa na yan, hindi yan bitag. Kasi tama Inaprubahan ng Lord Pero kung ikaw lang ang gusto mong ganyan, pumasok sa wala naman sa panahon, kumunoy yan. Mag-ingat ka. Kahit gusto ka tulungan ng tao, pero pag minsan mga kapatid, yung talagang hindi na minsan maligtas
Kasi hinuyigop na eh. Tapos humingi ng tulong, andito na yung kumunoy. Oh, paano kung merong nga tutulong sa'yo? Hindi na aabot. Not to say walang tutulong, meron. Pero dahil sa kagagawan mo, wala na rin silang magawa. Aray, palakpakan muna natin muli ang Lord. Flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whosoever sins sexually sins against his body. Church, be pure. Yung sanlibutan, marami pong ginagawa. Hindi pa sila kasal kung ano-ano ng kabalbalan ang ginagawa. Huwag mo pa natin gayahin yun. Be pure. Kasi pag nagkasala ka sexually, hindi ka lang nagkasala sa ginawan mo ng kasalanan. Pati ikaw na gumawa ng sexual na kasalanan na yon, nagkasala ka sa sarili mong katawan. Kaya hindi lang yan, ano na ngayon, panahon, grabe. Yung streaming nga dyan, ganito. Manonood ako ng ganito na palabas, yung letter V yung nagpo-produce, ang daming palabas na ganapan. Normal na yan. Sa sanlibutan, normal. Pero sa mga Kristiyano, hindi po. Tingnan mo yung cellphone mo, kung meron kang isang mga basurang palabas dyan, wala kang dahilan para panatabihin yan, i-delete mo yan. Basura po yan. Bakit tahimik na kayo? Pastor, paminsan-minsan lang. Paminsan-minsan lumalakad ako sa bingit ng kumunoy. Maingat naman ako eh. Paano kung ikay lubhang mahina at natapilok ka at nahulog ka dun? Sinong tutulong sa'yo? Huwag mong isapalaran ang iyong pamilya, ang iyong sariling buhay, at ang iyong future. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Call for help as you surround yourself with a support group. Kasi ganito minsan, do not be misled. Bad company corrupts good character. Kasabihan? Hindi, verse. Verse po ito sa Bible. 1 Corinthians 15:33. New International Version. Do not be misled. Huwag ka maligaw. Bad company corrupts good character. Gusto ko sila dalhin sa Lord. Lahat sila. Lahat ng tao. Good ka. Good character. Gusto mo iligtas lahat. Dumidikit ka doon sa bad company. Ano mangyayari? Hindi mo na halata, pwede kang i-corrupt. At pag na-corrupt ka na, yung mga kakampi mo, yung pamilya mo, yung church mo, yung tama, tatalikuran mo na. Kasi sabi ng mga maraming ito na tumatanggap sa akin ito yung tama Ikaw lang ba tama? Ngayon, instead na yung kakampi mo, pinakikinggan mo yung payo, naging kaaway mo pa. Kasi niligaw ka na ng bad company. Kung sino yung mga kabarkada mo, yun ang pinakikinggan mo. Tapos, doon sa mga magulang, sa mga mentor mo, bingi ka na. Hindi mo na pinakikinggan. Na-corrupt ka na. Ng ano? Ng bad company. Hindi mo na halata yun. Bandang ulit, magtatanong ka na lang, bakit pati minsan yung magulang ko, hindi ko na ginagalang? Bakit yung pastor, hindi ko na pinapansin din na sinasabi? Bakit yung mga mas nakakatanda sa akin, hindi ko na... Nagiging bingi ka na. At pag bingi ka na, kumunoy na yan. Mabibitag ka na yan. Huwag kang tumuloy. Huwag kang tumuloy. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Bago mag-asawa, ayan, counseling. In fact, dun pa lang sa boyfriend-girlfriend relationship, magpa-counseling na kayo. Para hindi kayo makapag-asawa ng estranghero. Narinig niyo ako? Pastor, wag ka naman ganyang magsalita. Mag-aasawa ko, estranghero, kilala ko yan.
O sabihin mo sa akin yung nangyari doon sa Sulbinian. Alam ba niya na merong problema mentally, kanyang maging asawa? Di ba parang, hindi, walang ganyan. O huli na nung nalaman. Kailangan ng counseling. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pastor, kami, mag-asawa na kami. Ay, kailangan pa rin ng counseling. Minsan nagkakaroon kayo ng problema, kanino kayo lalapit? Kay Tulpo? Oh my goodness. Kaya nagkakagulo ang mundo. You are, going to the wrong places to ask for the right counsel. Call for help as you surround yourself with a support group. Before contracting marriage, undergo pastoral counseling, so you will not marry a stranger. Don't be afraid to seek support from your partner, from your friend, from a professional counselor when facing challenges. Minsan may problema ka, hindi mo masabi sa iyong asawa. Ewan ko bakit di mo sinasabi? Asawa mo yan. Hindi, may gap kami. Ayun, may problema na. Huwag niyong palakihin yan. Kasi ang susi sa magandang pagsasama, communication, yung nag-uusap kayo. Ang sabi nga ng kasabihang Chinese, yung nagmamahalan raw, kahit isang araw na nag-uusap, gusto pa rin sila mag-usap. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila. Isang araw na, sila pa rin nag-uusap. Engineer, na nangyari na sa buhay mo yan. Yung nagkikwentuhan kayo ng misis mo, parang, di mo napansin, teka, isang araw na to, hindi na ako nakahanap buhay, sandali, papasok na ako sa trabaho. Ganun pala raw. Yung communication ng mag-asawa, hindi mo nahalata. Diba? Umaandar yung oras, pero parang feeling mo, minuto lang, segundo lang. Because of love. Ang dami niyang pinag-usapan tungkol sa kung panahon, sa politika, sa kung saan-saan, etc. Walang sawa. Communication. Pero kung hindi kayo nag-uusap, siksik ka pa rin ng siksik. Ay, nako. Kumunoy. Baka hindi lang lubog yan, baka wag naman umabot dun sa isang L. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Don't be afraid to seek support from your partner, friends, family, and professional counselor when facing challenge. And last, huli, carry a walking stick. Pagka ang isang tao nagpunta mga kapatid sa gubat o sa kanyang pupuntahan sa bundok, kailangan may hawak-hawak siyang patpat para yung mga talahib na humaharang sa kanyang dadaanan, mahawi niya. At eto pa, bago siya aapak doon sa lupa, na parang tingin niya, parang matigas pero baka sakaling malambot, tutusukin niya muna nung kanyang patpat na mahaba. At nung napansin niya, okay matigas, tuloy lang. Walang panganib. So, kailangan yung patpat. At saka sakali, huwag naman mangyari, naligaw ka dun sa kumunoy, yung patpat na rin niya yun, na hawak-hawak mo, na hindi mo nabitawan, ang pwede mong maging salvation. Para yun ang gagamitin, para hatakin ka mula dun sa putik na iyong kinalagyan. Church, healthy coping mechanisms such as effective communication, emotional intelligence, conflict resolution skills to help navigate marital challenges is important. Proactive o yung maagap. Wala pang problema pero inaagapan mo na. Paano kung magkaroon ng problema? Ganito gagawin ko. Yun ang tinatawag na pagiging maagap o proactive. Hindi yung ay, problema pala ito. Anong gagawin ko? Anak ko po, problema. Ibig sabihin, natuto ka kasi may problema na ron. Ang tanong, alam mo ba gagawin mo? Doon mo palang iisipin, ano kaya gagawin ko? O di nabibitag ka na. Nasisilo ka na. Kumbaga sa kumunoy, unti-unti lumulubog ka na. Kailangan bago dumating yung problema, naagapan mo na. Meron ka ng solusyon. Alam mo na gagawin mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Whew!
Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. Huwag kang umasa sa iyong sariling pag-iisip. May limitasyon yan. Kahit na sabihin mo magaling ka, meron ka pa rin kailangan sa Panginoon. In all your ways, submit to Him. Ano raw? Submit to God. Magpasakop ka sa Kanya. Huwag mong sasabihin, hindi, alam ko na yan. Hindi. Hindi yung kung alam mo o hindi. Kailangan magpasakop ka. And He will make your path straight. At itutuwid ng Panginoon ang iyong dadaanan. Kawikaan 3:5 hanggang 6. Church, God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. By applying the quicksand principle in safeguarding your marriages, we can better recognize potential hazards. Dahil dito sa ating narinig, mapaghahandaan natin ang ating sarili sa mga hamon pa ng buhay, pamilya. We can better recognize potential hazard. Yung mga panganib, wala pa, pero nalalaman mo. Kung meron man, handa ka na ron. Develop strategies to avoid and mitigate risk. Kung may peligro, wala pa yung peligro, nandun ka na, nakaayos ka na, nakahanda ka na, nakaumang ka na, handa mong harapin ang panghinaharap sa susunod na kabanata. Strengthen your relationship through effective communication. Napakaganda. And conflict resolution. Bago po mag-asawa, may communication dapat. Nag-asawa na ba kayo? Yes. Kinasal kayo ng pastor, kinasal kayo sa huwes. Communication nandun pa rin. Lalo na dapat. Kasi nung bago, siyempre excited pa. Yung tumagal na, oh my goodness, kailangan lalo ng communication. Bili ng bili, gastos ng bulaklak nung hindi pa asawa. Nililigawan pa lang eh. Di ba gumagastos kayo naman liligaw? Gastos yan, si Brother Lito, yan. Naku, mga kapatid. Gumagastos yan para ipaalam niya yung pagpamahal niya sa kanyang iniirog. Kaya lang, mga kapatid, dun sa nabasa kong kwento, nung naging misis niya na, sabi nung nagbebenta ng bulaklak sa kanya, bakit parang hindi na mahal yung bulaklak na binibili mo? Dati, bumibili ka sa akin yung special, dun sa nililigawan mo. Siguro naging asawa mo na, no? Yun ang sabi nung nagbebenta. Naging asawa na kasi kaya imbis na yung mga mamahalin, sampagitan na lang. May mabango pa rin naman. Naging rebulto yung yung kanyang asawa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Pagyamanin ang pag-uunawaan sa bawat isa, bawat pangangailangan at damdamin. Lalong tumatagal, lalo po dapat na nagmamahalan. Yung ating mga couples ay mainit po naming inaanyayahan sa aming pong tahanan na magkaroon po tayo ng Couples Day itong Sabado na darating. Ang ating tema, Marriage on the Rock. Kaya kahapon, mga kapatid, kagabi, naglagay ako sa ating Facebook. Marriage on the Rock prevents marriage on the rocks. Walang pumapalak, hindi niya yata naintindihan. Tapos pagtingin ko, ilan ang likes? Maabot ng 2. Ang ganda ng saying na yun. Pagka ang marriage nasa Panginoon, yung marriage hindi nagkakaroon ng problema. Kasi pag sinabi yung marriage on the rocks, parang maghihiwalay na. Ang problema ngayon, grabe. Maghihiwalay pa lang, yung sokmed, grabe. Ganito si ganito, wala na, ganito. Nagpaplano pala maghiwalay, meron ng matalino magsabi, si ganito, ganyan, hiwalay na. Maghihiwalay pa lang, sasabihin mo hiwalay, matutuluyan yan. Sokmed.
Panahon namin mga kapatid, nila Sister Edna, wala naman SOCMED, di ba? Panahon natin sis. Kaya matindi ang matindi ang challenge. Yung buhay ng tao, kaya nagkakagulo, instead na private, internal, solving the problem, naging international. Uy, alam ng Alaska yung problema mo. Umaabot kasi sa SOCMED. Hanggang sa Svalbard, Norway, umaabot yung problema mo. Ay, paano? Vlogger ka. Yung buhay mo talagang nakikita ng mundo. Doon ka kumikita. Pati yung internal na buhay mo, nalalaman tuloy. Oh, tulungan tayo ng Diyos. Hallelujah. God is our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. Kanino pa tayo lalapit? Kung tayo magkakaroon ng problema, kay Lord pa rin.